pagka po ba nag-shift ang private schools sa 3-term calendar, may effect po ba yun sa tuition fee? Halimbawa kasi, ako I remember for grading nung grade school, yung mga magulang, binibigyan sila ng 4 na parang hati na pwede bayaran yung parang tuition hulugan fee. no, per quarter. Hinuhulugan per quarter. So, magkakaroon po ba tayo ng, halimbawa, epekto sa tuition fee collection, miscellaneous fees, overall school expenses ng mga bata kung talagang mag-decide yung ilang mga pribadong eskwelahan na from 4 na grading, lilipat ng 3-term? I think dun sa magandang tanong yan, yung dun sa installment o kung ikaw ay nag-avail ng installment basis, for sure magkakaroon ng rescheduling, no? Or kung i-maintain naman ng school na 4 or more installments, hindi na siya reading periods kasi 3 na lang, di ba? So mas bibigat it ang really depends on pasanin. the school itself. Pwede bumigat, mas bibigat yung pasanin ng mga magulang kasi imbis na hahatiin sa 4, magiging sa 3 na lang. Tama po ba? Yes, pero pwede pa rin namang ibig sabihin hindi naman automatic na dahil naging 3 na lang, 3 na lang. installments na lang din. Oh yeah. Parang ililipat din sa ibang 4 pa rin ang pagbabayad pero yung isa hindi na siya magko-coincide sa grading period. But it still depends Tapos on the school, no? Kung yung private Yes. school yun ang ipatutupad, depende yun sa kanila. Yes. Actually, tinatapat lang yan sa grading periods parang 'di ba kasi paalala. Para magkaroon ka ng compulsion to pay kasi exam na, kailangan magbayad ka na. Correct. Pero hindi naman po yan talaga automatic na sa grading period mo lang. Actually, yung iba, hindi lang 4 installments May mga private schools na 6. more, no? May iba, May 6, yeah. May 8, no? May 10. Ganyan. In Yes, fairness yes. naman sa ibang Opo. private schools, binibigyan ng options talaga yung mga magulang. Attorney, pero yung cost mismo, kung magti-3-term, madadagdagan ba yung tuition or wala namang epekto yun? Well, generally I would say wala naman, no? Except na lang talaga kung sa isang specific private school meron silang nakikita na adjustment, no, in terms of manpower, structure, doon siguro sila kailangan magtaas. Pero yung directly na automatic because nag-shift ka ng 3 terms, I would not say naman na automatic dapat magtaas. Pero nga, sabi ko, wag nating tingnan nito in isolation of the energy crisis kasi kanina pinag-usapan natin, nagtaas na lahat no? So, ng bilihin, lahat ng presyo, syempre, ang private schools ay affected din dyan at syempre humihingi na rin ng dagdag sahod ang mga teachers at saan pa kukunin yan kundi sa pagtataas ng tuition. So napakahirap po ngayon ng operation sa mga private schools. Totoo naman yan. Balikan ko lang po yung sinabi nyo kanina kay Mase kasi you said na merong mga pribadong school ang nagtry na mag 3-term pero bumalik din sa 4 grading. Sir, sa ngayon, yung mga members ng Kokopea, mas marami pa rin talaga ang naka-4 grading sa isang taon. Yes, mas marami pa Okay. rin. Konti lang yung mabibilang mo yung nasa 3 grading periods. Ang mga diyan difficulty is kasi kailangan integrated number 1. Yun ang it's a big advantage kung yung basic education ng isang paaralan ay integrated, meaning from kinder to senior high, isa lang ang kanilang ang kanilang set of administrators, isa lang principal, integrated. Parang naka-map out talaga yung journey ng estudyante. Kaya pwede mong gawing 3 grading periods mas madali, no? Rather than isipin mo within the institution magkakaiba kayo ng strategy on how to implement it. Mahirap. Kaya nga sinasabi natin lalo na ngayon you cannot isolate the public school system from the private education sector, no? Kasi nga merong mobility ng mga estudyante. Yeah, So yung pag-transfer. those are the difficulties na nakita namin na we think would also be helpful, no, in bringing this matter to the DepEd, not to oppose or block all of this, but we are saying na siguro kailangan magtulungan tayo para yung reform ay talagang maging maayos at maging effective. No, we're not naman here to block. Of course, we're always supportive of the Department of Education, especially with Secretary Angara. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay.
tapat.